Good day po sa inyong lahat. Si Dr. Nada nagbabalik po. Ngayon po ay December 17, 2025. Samahan niyo po ako sa aking munting channel at hopefully may matutunan kayo ng konti sa ating pag-uusapan ngayon. Ngayon po tatalakayin natin ang tinatawag na routine medical care. Kasama na rin po dito ang screening at yearly exam. Ano nga ba ang routine medical care? Ito po yung pagpunta ninyo sa primary care provider ninyo every 3 to 4 months para i-assess yung health ninyo. At dito na rin po ginagawa kung kailangan i-adjust yung medications ninyo, palitan, and at the same time, i-check yung lab work. Kung may diabetes po kayo, chine-check po ang A1C. Kung may cholesterol problem kayo, chine-check po yung lipid panel. At kung meron kayong congestive heart failure, chine-check po yung tinatawag na BNP or pro-BNP to make sure na hindi po kayo nagre-retain ng fluids. Kung meron ka namang problema sa hypothyroid or obesity, sometimes chine-check po yung thyroid. So during medical care, ano pong ginagawa? Chine-check po yung vitals. Dito po makikita yung temperature ninyo, yung heart rate, respiratory rate, at saka yung blood pressure. Kasama na rin po dito, like mention ko, yung lab work. Mostly, ang ginagawa po ay yung CBC, tinatawag na complete blood count, or CMP, complete metabolic panel, and sometimes nilalagyan po ng magnesium or other test. Kung kinakailangan i-screen ka ng prostate, in-order po ang PSA. Again, kung i-recheck yung A1C or ini-screen ka for diabetes, ini-check po ang A1C. At kung meron kang problema sa temperature or unexplained weight gain, sometimes ini-check po yung thyroid ninyo. Kasama na rin po dito sa routine exam yung mental health evaluation. Kaya bago kayo inilalagay sa exam room, chine-check po kayo, binibigyan po kayo ng paper na tinatawag na PHQ-9 to assess for anxiety and screening. At the same time po, the same questionnaire po, i-assess po yung paggamit niyo ng alcohol, tobacco or cigarette, electronic vaping, and illicit drug. And of course, kasama na rin po dito sa screening yung immunization, especially this time of the year, kung up-to-date ka ba yung mga shots mo, especially if you have chronic medical illness. Because it's very important po na meron kang na ikaw ay vaccinated para pag na-expose ka sa mga may sakit, meron ka pong panlaban sa disease. So, ano ang kinaiba ng routine medical exams sa yearly physical exams? So, sa yearly physical exam po, mas matagal po ito. Usually, it takes 45 minutes to an hour. And ang routine exam po is only 15 minutes or maybe 20. Ang routine medical exam po ay targeted po yan. Depende po kung ano po yung reason ng pagpunta niyo. Kung heart and lungs, normally they will check your heart and lungs. Pag diabetes naman po, ina-assess yung sugar ninyo, yung skin, yung eyes, sensation, and yung extremities ninyo for to make sure that you're not developing peripheral neuropathy. Sa yearly exam or annual exam, ito po from top to bottom. Ito po ay complete examination. Pag ikaw ay lalaki, chine-check po yung testicle mo for testicular exam for growth, prostate, at saka guaiac test to make sure that you don't have anemia, or yun na rin po kung i-screen ka ng rectal abnormalities. Sa babae naman po, ang pinagkaibahan lang po ay chine-check po yung breast for like what I said, breast cancer. Meron din pong ginagawang pap smear, and if needed, may ginagawa rin pong colposcopy. At kasama na rin po dito ang rectal exam. So now, tatalakayin naman natin ang mga age-specific na screening sa cancer. 5 pong kategorya usually ang ginagawa based po sa age. So ang unang-una po ay yung cervical cancer. Ito po ay ginagawa sa mga kababaihan age 21 to 65. So nag-order po sila ng HPV test, and at the same time, they have to undergo pap smear, yung vaginal exam. Ang pangalawa naman po ay yung breast cancer. So for women age 40 to 50, ito po ay ginaganap during mammogram. Kung meron ka mang pamilya na na-diagnose ng breast cancer earlier than that,
Pwede pong magpa-screen earlier than that, especially if it's a strong family history. Ang pangatlo ay ang tinatawag na colonoscopy. Ito po ay colon cancer, colon screening cancer. So, ang ginagawa po dito ay colonoscopy or yung Cologuard. Sa colonoscopy po, pinapatulog ka po at saka niraran yung light all the way to examine your colon, yung large intestines. And yung isa naman po ay tinatawag na Cologuard. Tatay ka po, magbibigay ka ng sample at i-test yun kung meron abnormal cells at the same time kung merong blood. Ito po ay usually done during age 50 and above. Kaya lang po, marami na po nagkaka-cancer kaya binabaan na po ang screening age to 45 years of age. Ang next naman po ay ang tinatawag na prostate screening. Ito po sa mga kalalakihan 50 and above. So ito po yung chinecheck yung prostate ninyo using fingers and at the same time kumukuha ng blood test na tinatawag na PSA or prostate specific antigen. And kung positive ka, i-refer ka po sa urologist para gagawin ka po ng further workup. Ang last na category ng screening ay ang tinatawag na bone density. Ano nga ba ito? Ito po yung CT scan or bone scan. Sa mga kababaihan, ito po ay ginagawa pag 65 ka and pataas. Pag sa mga kalalakihan, ito po 70 and above. So bakit nga ba may age difference? Kasi po, ang mga kababaihan, pag nag-menopause ka, nawawala po yung estrogen nilang hormone, which is a protective mechanism for them, for cardiovascular and then for bones. Pag sa kalalakihan po, hindi yung nawawalan testosterone unless they remove their testicles. Ang nangyayari ay nababawasan lang po yung level ng testosterone, kaya po 70 and above. So hanggang dito lang po. Hopefully may napulot kayo ng konti. Kung meron man sa mga nabanggit ko na hindi pa nyo nagagawa and interesado kayo, make sure na i-consulta po ninyo sa inyong primary care physician. Hanggang dito na lamang po uli and then magkikita tayo on our next video. Goodbye.